So, magandang umaga po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula, pwede po ba natin i-declare ang Luke 4:18-19? The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. our God Is Jesus the Anointed One. And sabay-sabay din po natin banggitin ang JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am a blessing. I am anointed. I am anointed. I am deliverer. I am delivered. I am a good follower. I am a good follower. I don't destroy, I build. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I am not seasonal. I appreciate everyone, I appreciate everyone, everything. everything. I am part of something big. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am partnership with Christ. I'm not extreme. I am not extreme. So, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon ay a flourishing faith. So, pag-uusapan po natin ang spiritual growth. Pero bago po ang lahat, ano po ba ang tinatawag nating spiritual growth or sa Tagalog po ang paglagong spiritual? So, ang paglagong spiritual po ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. Ito po yung journey ng isang Kristiyano to develop deep relationship with God. Kumbaga, namumuhay na tayo na naaayon sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Mas lalo natin siyang nakikilala at siya ang mas nagiging sentro ng lahat. So, bakit po ba mahalaga na magkaroon tayo ng paglago sa ating pananampalataya? Especially sa ating tayo po na Kristiyano na. Sa isang Kristiyano po, hindi po sapat na lagi ka lang nagsisimba tuwing Sunday service, umaattend ng mga fellowship, cell groups, prayer meeting at mga iba pang gawain sa church kung hindi mo naman nagsasapamuhay yung mga naririnig mo na Word of God. Kahit complete attendance ka pa po, pero kung hindi naman nakikita sa iyo yung pagbabago, ibig sabihin lamang po ay walang nangyayaring paglago sa spiritual life mo. Pag sinabi po nating pagbabago, hindi po ibig sabihin na Kristiyano ka na, dapat ganto ka na, dapat mabait ka na kasi Kristiyano ka na. Pag sinabi po nating pagbabago, ito po ay isang process na dapat maranasan po natin bilang isang Kristiyano. Upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya at dapat rin po na makita sa atin ang pagbabago. Kasi paano po tayo makakapanghikayat ng ibang tao kung nakikita pa rin po sa atin yung mga pag-uugali po natin noon na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. So, for example po, sa isang relationship po, kung ikaw sinabihan mo yung partner mo na mahal mo siya, pero hindi mo naman ginagawa yung mga bagay para ipakita na mahal mo talaga siya, paano mo mapapatunayan yung sinabi mo sa kanya na mahal mo siya kung hindi naman nakikita sa mga gawa mo na minamahal mo talaga siya. So, ganun din po kay Lord. Kahit complete attendance ka pa sa mga attendance dito sa church, kung hindi naman po nakikita yung paglago sa spiritual life mo, o hindi mo naman isasapamuhay yung mga Word of God na naririnig po natin, paano mo mapapatunayan na ikaw ay talagang may pananampalataya? Amen po ba? So, may nabasa po akong quote na sabi po doon, love without action is meaningless, and action without love is irrelevant. So, ang love and action, lagi pong magkasama yan. So, ganun din po kay Lord. Dapat po, patuloy po tayo naglilingkod sa Kanya. At the same time, nakikita rin po sa atin yung pagbabago. Nakikita rin po sa atin yung paglago sa spiritual life natin. Amen po ba? Amen. So, sa 1 Timoteo chapter 4, verse 7 to 9, basahin ko po. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na
pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito, dapat paniwalaan ng lahat. So, for example po sa isang halaman. Ang isang halaman po, di ba po may marami pong kailangan yan para po lumago at mamunga. Kailangan ng tubig, ng init ng araw at ng fertilizer. At marami pang iba para ito ay lumago. At hindi rin naman po lalago ang isang halaman kung hindi natin aalagaan or kung walang mag-aalaga. So, ganun din po sa spiritual life po natin. Hindi ito lalago at mamumunga kung hindi natin aalagaan at hindi natin ginagawa ang mga bagay para lumago tayo. Amen po ba? So, sa Job chapter 32 verse 8 to 9, basahin po. Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa. Hindi dahil may edad na ay alam na ang tama. So, ano po bang gustong sabihin ng verse na ito? So, mayroon pong two types of a Christian. Number one is Kristyanong matagal na. Yung pangalawa po, Kristyanong bago pa. Pero umpisahan po natin sa Kristyanong matagal na. So, marami pong Kristiyano ang nagkiklaim na nag-grow ang kanilang spiritual life dahil sila ay matagal na nagsisimba o matagal ng Kristiyano. Pero ang totoo ay wala namang pagbabagong nangyayari sa buhay nila. Yung kaugalian at paniniwala nila noon ay ganun pa din hanggang ngayon. Hindi po nakadepende kung gaano ka nakatagal bilang isang Kristiyano. Kahit sabihin pa po natin 50 years ka ng Kristiyano, pero wala namang pagbabago sa buhay mo. Walang pinagkaiba sa mga bago. So, balikan ko po yung verse 9. Ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa. Hindi dahil may edad na ay alam na ang tama. So, hindi po yan nakadepende kung gaano ka nakatagal sa pagiging Kristiyano. Nakadepende po yan kung ginagawa mo ba yung mga bagay na ikakalago ng iyong pananampalataya. And the second one po, Kristyanong bago pa. Ang mga Kristyanong bago pa lang po ay lumalago na ang kanilang pananampalataya ay dahil ginagawa nila ang mga bagay para lumago sila at mamunga. Masasabi natin na interesado sila makilala ang ating Panginoon. Hindi rason sa kanila ang pagiging bago para hindi lubusang makilala ang ating Panginoon. Lahat tayo ay kinakailangan mag-grow sa spiritual life po natin. Wala pong exempted doon. Ang goal naman po kaya po nagkakaroon ng service para mag-grow po tayo at mag-mature sa faith natin. Amen po ba? Amen. So, nauunawaan po ba natin? So, applications po. Take an action for growth. Ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya? Number 1, grow your faith through listening. Sa Roma chapter 10 verse 17, basahin ko po. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Para mag-grow po tayo sa ating faith, kailangan natin makarinig ng mga salita ng Diyos. Sa pakikinig po ng Word of God, mas lalong lumalalim yung relationship natin kay Lord. Madali po tayong malinlang ng kaaway kung hindi natin alam ang mga salita ng Diyos. Kung kulang ang kaalaman natin sa mga salita niya at pangako niya sa atin. Katulad po ng sinabi ko kanina, kahit complete attendance ka pa, pero kung hindi mo naman sinasabuhay yung mga naririnig mo ng Word of God, hindi po tayo mag-grow sa pananampalataya po natin. Importante po na nakikinig tayo sa mga salita niya in order to know His plans for us. And kaakibat po ng pakikinig ay ang pagsunod. So, share ko lang po. So, sa school po namin, halos lahat po kami magkakaklase. Hirap po kami sa subject na math. So, isa na po ako dun sa mga nahihirapan pagdating sa math. So, one time po, sabi po ng teacher namin, paano ba yan? Halos lahat kayo, walang nakukuha sa mga quiz, tutor, tsaka exam.
halos lahat naman po kami kapag nagdi-discuss po yung teacher namin. Andun po lahat yung attention, nagti-take down notes po kami. Then sabi po namin, nahihirapan po kasi kami. Paano mahihirapan kayo? Sabi po ng teacher namin. Nakikinig nga kayo, nagti-take down notes nga kayo. Pero pagdating nyo naman ng bahay nyo, hindi nyo naman pinapakis yung mga natututunan niyo. So, paano mag-grow yung knowledge na natutunan nyo? So, ganun din po sa spiritual life po natin. Paano po tayo mag-grow kung hindi po tayo nag-exert ng effort para gawin yung mga bagay na para lumago po tayo. Hindi po, so dapat nag-exert po tayo ng effort para gawin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin at hindi po nakikinig na lamang. So sabi po sa Kawikaan chapter 4 verse 20 to 22, Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay ukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. So, ang gusto pong iparating ng verse na ito ay hindi lang para makita natin ang katotohanan mula sa mga salita ng Diyos, kundi nagbibigay ng kalusugan at kagalingan ng ating katawan. And minsan po ba napapansin po natin kapag nagtiteach po pag may mga nagtiteach po tapos may nagre-rema sa isipan natin, parang minsan natatamaan tayo sa mga preaching, minsan natatamaan po tayo sa mga preaching, pero minsan inaano natin na, uy, parang para sa akin yun parang yun yung kinakailangan kong marinig sa araw na yon. Parang yun yung pinarating ni Lord na mensahe para sa iyo sa araw na yun. Kasi ganun po kahalaga yung pakikinig dahil dito nalalaman natin ang mga mensahe ni Lord para sa atin. Amen po ba? Amen. So, ulitin ko po, number 1, grow your faith through listening. And pangalawa, grow your faith by trusting His ways. So, God allows us to face trials. Inaalaw ni Lord na makaranas tayo ng pagsubok dahil sa pamamagitan nito, ang ating pananampalataya ay tumatatag. Sa Santiago chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, magalak po kayo, meaning, hindi po ibig sabihin na baliwalain or iwasan ang mga pagsubok na dumarating. Kundi ang gusto pong iparating sa atin ni Lord na sa gitna ng pagsubok, we are able to trust in Him and we are able to see His presence. Imbes na mangaba po tayo kung paano natin susolusyonan ang isang sitwasyon, hayaan natin si Lord na gumawa ng paraan para sa atin. Pero syempre, kung hindi naman po natin gagawin yung mga bagay na dapat natin gawin, paano tayo matutulungan ni Lord? So, do your part din. So, pwede po ba natin sabihin sa ating katabi, kapatid, do your part. Ayan. So, share ko lang po ulit. So, may napanood po ako sa TikTok. So, parang yung content po is nagtatanong ng mga question sa mga random people. Sabi po doon, what would you advise sa mga taong nakaranas ng heartbreak? Then sumagot po yung lalaki, sabi po niya, wala namang heartbreak, sabi niya. Kasi, ayun po, wala namang heartbreak na, wala namang pong heartbreak, kasi sinishape lang ni Lord yung puso natin, minumuld lang ni Lord yung puso natin. Kasi dahil maybe may pinaprepare niya yung puso natin dahil sa may mangyaring so God allows us to experience those things hindi para saktan ang puso natin or para pahirapan po tayo. Maybe God is preparing our heart into something bigger na mangyayari sa buhay natin. He allows pain to develop you.
God allows us to experience trials, hindi para i-keep lang natin sa sarili po natin, kundi gusto po ni Lord na i-share natin sa Kanya yun at hayaan natin siya gumawa ng way para ma-overcome natin yung mga trials na yun. Hindi mo kailangan kimkimin lahat ng problems mo dahil nandyan si Lord na makikinig at tutulong sa'yo. Basta magtiwala ka lamang sa Kanya. By trusting His ways, mas lubusan natin siyang makikilala at tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Amen po ba? So, ulitin ko po, yung first one, grow your faith through listening. And pangalawa, grow your faith by trusting His ways. And number 3, grow your faith by putting His word into practice. So, sa Mateo chapter 7, verse 24 to 27, basahin ko po. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. So, yung bato po ay pundasyon ng bahay na ginawa ng isang matalinong tao. Na kahit dumaan man po ang maraming bagyo, hindi ito magigiba dahil matibay ang pundasyon nito. Yung isa naman po ay nagtayo sa kanyang bahay sa buhangin na kung saan dumaan ang bagyo, ito ay nawasak. Pwede po natin siyang ihalin tulad sa faith po natin. Kung hindi po matibay ang pundasyon na naitayo mo, ay mabilis itong mananakaw ng kaaway. Yung mga bagyo represents our struggles and problems in life. Madali kang matatalo kung mahina ang pananampalataya natin. Kaya dapat pinapalakas po natin ang faith natin para kahit dumating man po ang maraming bagyo, tayo po ay mananatili sa kanyang presensya. Jesus reminds us na hindi tayo tinawag para magbasa at makinig lamang po ng mga salita niya, kundi tinawag niya tayo para sumunod. Katulad po ng sinabi ko kanina, kung hindi po natin isinasabuhay yung mga Word of God na naririnig natin, hindi po tayo mag-grow spiritually. May nabasa po ako sa Google na preaching, sabi po doon, ang isang matalinong tao ay hindi lamang nauunawaan ng katotohanan. Ang isang matalinong tao ay kumikilos at gumagawa ayon sa pagkaunawang iyon. So, hindi lang ho dapat nauunawaan, kundi hindi lang po dapat nauunawaan natin ang mensahe ni Lord para sa atin, kundi gawin din po natin. Do what it says and you will be blessed. So, sino po ba dito ang gustong i-bless ni Lord? Amen. Amen. So, alam ko naman po lahat tayo gusto na ma-bless ni Lord. Amen po ba? Pero ang tanong, sumusunod po ba tayo? So, kayo lang po ang makakasagot ng tanong na iyon. So, ulitin ko po, number 3, grow your faith by putting His word into practice. And number 4, grow your faith through serving. So, habang tayo po ay naglilingkod, tayo rin po ay lumalago sa relasyon sa ating kapwa-membro sa church. At tayo rin po ay lumalago sa ating relasyon kay Lord. Coming to church consistently will provide us great foundation for our faith. At kailangan natin ng great foundation for our faith for us to grow. And serving God help us to see and experience His presence and blessings. God increases our faith by revealing our potential talents. Kung dati po ay upo lang po tayo sa tabi-tabi, pero ngayon may mga kanya-kanya na rin po tayong role dito sa church. Dahil sa pagiging consistent po natin yan, tayo po ay lumalago sa ating faith at nagkakaroon tayo ng discernment sa ating puso na magpatuloy at magpuri sa ating Panginoon. Na kahit bumagyo man po umaraw ay nagagawa pa rin po nating magsimba. Pero wag po tayong mag-alala dahil God will bless us sa lahat ng paglilingkod na ating ginagawa para sa Kanya. Basta't magpatuloy ka lang. Amen po ba? Pwede po ba nating sabihin sa ating katabi, kapatid, magpatuloy ka lang. So, ulitin ko po, number 1, take
Grow your faith through listening. Pangalawa, grow your faith by trusting His ways. Pangatlo, grow your faith by putting His words into practice. And lastly, grow your faith through serving. So, conclusion po. God wants us to grow, hindi lamang nagtatagal sa church, kundi lumalago din po. God wants to tell us na ito na po yung panahon to step outside from your comfort zone. Huwag po nating hahayaan na taga-upo na lang po tayo forever. Kundi magkaroon po tayo ng discernment sa ating puso na tayo ay matuto at lumago. Amen po ba? So, pwede po ba tayong tumayo? So, let's bow our head and feel the presence of God. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong narito po ngayon. Narito po ngayon upang makinig ng iyong banal na salita. Panginoon, alam ko po, Panginoon, na ang mensaheng ito ay para sa bawat isa, Panginoon. Lord, thank you sa lahat po ng mga problems and trials na pinaranas mo po sa amin. Dahil dito sa mga problema ito, Panginoon, kami po ay tumatatag sa aming pananampalataya. Help us, Panginoon, to stay in your presence, Lord. And apart from you, hindi po namin apart from you, hindi po namin magagawa ang lahat ng mga bagay. Lord, we ask your presence na tulungan mo po ang bawat isa na mag-grow sa aming faith. Lord, I pray na magkaroon po kami ng discernment sa aming mga puso, Panginoon, na papurihan ka pa, Panginoon, at matuto at tumago sa aming pananampalataya. Lord, reveal our potential talents, Panginoon, and I pray na gamitin mo po kami, Panginoon, hindi lamang po sa babahagi ng iyong salita, kundi makaakay rin po kami. Babuhin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pag-uugali po namin. And I pray na makita po sa amin ang iyong kabutihan mo, Panginoon. Makita po sa amin na kami ay talagang lumalago, Panginoon. Lord, I pray na patuloy ka po na manifest sa buhay namin, Panginoon. And I pray na tulungan mo po kami sa bawat isa, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. And Lord, tulungan mo po kami na makaakay, lalong-lalo na po sa mga family po namin na hindi pa po namin naaakay. Lord, I pray na magsimula sa kanila, Panginoon, and I pray na tulungan mo po kami, Panginoon. And Lord, ikaw na po ang siyang bahala sa bawat isa. Bless these people, Panginoon, na narito, Panginoon. Gayon din po ang mga wala. I-bless mo po sila, Panginoon. Lord, i-bless mo po kami sa aming pananampalataya. I-bless mo po kami sa aming buhay, Panginoon, sa aming kalusugan, Panginoon. And Lord, ikaw na po ang siyang bahala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon, dahil sa milyong-milyong tinawag mo, Panginoon, isa kami sa mga pinili mo, Panginoon. Lord, isulat mo po ang aming mga pangalan, Panginoon, sa aklat ng buhay na walang hanggan, Panginoon. And I pray, Panginoon, na makamtan po namin ang buhay na walang hanggan. And alam ko, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga pagtsatsaga, Panginoon, lahat ng mga pagpupuri namin ginagawa sa iyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, magiging worth it po ito, Panginoon. Lord, kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng lahat, ang kagalingan at kaligtasan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.